Nanindigan po ang PNP at DILG na na-corner ng mga otoridad sa loob ng KOJC compound. Sina Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado kaya't napilitan ang mga itong sumuko. Nangyari umano ang surrender failure ng paligiran ng mga pulis, ang partikular na gusali sa loob ng compound. Si Patrick De Jesus sa report. Iniharap sa isang press conference sa Camp Crame sina KOJC leader Apollo Kibuloy kasama ang iba pa niyang kapwa akusado sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semañez. Nakaposas at nakasuot ng kulay orange na Persons Under Police Custody o PUPC t-shirt sina Kibuloy. Balot naman ang mukha nito nang iharap sa media. Pero suot niya ang kaparehong sombrero nang unang ibahagi ang kanyang mga larawan nang siya'y maaresto. Dumating si Kibuloy sa Villamor Air Base, lula ng C-130 mula Davao, bago sila inilipat sa PNP Custodial Center. You have the right to remain silent. Binasahan si Kibuloy ng Miranda rights, kaugnay ng kanilang mga kaso at isinailalim sa medical examination. Ayon sa DILG at PNP, na-corner na ng mga otoridad sa KOJC compound si Kibuloy, kaya't napilitan silang sumuko. Hindi rin daw totoo na sa labas ng compound nang galing si Kibuloy. Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. Sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. Sinabi naman ni Davao Region Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na sa Bible School o ACQ College of Ministry sa loob ng KOJC compound natunton ang huling kinaroroonan ni Kibuloy. Sabado pa lamang, ikinasana ang final assault dito. Linggo ng umaga, pinalibutan ng ACQ College of Ministry ng 1,000 tauhan ng Special Action Force, SWAT at Regional Mobile Force Battalion para pasukin nang biglang makatanggap ang PNP ng surrender feelers. Alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So yun, other sets of things transpired sa negotiations na. Dito na dumating ang C-130 na maglilipat kina Kibuloy base sa naging negosasyon at matagumpay na naisagawa ang prisoner transport. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, noon pa man ay kampante na sila nga nasa KOJC compound lamang si Kibuloy. Naging pahirapan sa operasyon ng umano'y ginagawang delay ng KOJC at iniiwasan din na may mga batang madamay kung saan mayroong nasagip sa compound. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pag kami namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days. Plano namang magsampa ng DILG at PNP ng kaso laban sa mga humarang at nagbigay ng maling impormasyon sa kasagsagan ng kanilang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. Sabi nga ni Chief, marami panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses kami pinigilan si General Torre. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.